si Luz Delinda Gilan. 76 years old na po siya. At dito po siya nakatira sa bahay na ito. Bali, ang bahay po ito ay hindi kanya. Nakikitira lamang po siya. May isang magmagandang loob. Kaibigan po niya na naawa po sa kanila dahil sa wala po silang matirhan. Dito na po sila pinatira ng kanyang kaibigan. Bali, wala po silang upa dito. Sila lang bali ang pinakabantay ng bahay na ito. Si Manang Minda po, kung tawagin namin siya, sa kanyang edad po na yan, ang kanya pong kinakahanap buhay ay ang paghihilot. Kuminsan naman po, nagtitinda siya ng walis. Pero dahil na rin po sa kanyang katandaan, 5 hanggang 10 pirasong walis na lamang po ang kanyang kayang ibenta. Maghapon po niya nilalako dito po sa buong barangay namin, dun sa mga subdivision. Kapag pinalad po siya, minsan nauubos niya. Pero pag medyo hindi po pinalad, uuwi po siya na minsan po hindi pa kasya pambili ng bigas niya. Sa ngayon po, eto po siya. Nagkakape po siya. Kaya lang po, yung kanyang kape malamig na. Kasi po, naano po kasi daw, nabasag yung kanyang termos. Kaya, ang kanyang kape ay malamig na. Ate, yun, ama ng Minda. Paano? Yun po ba ang almusal niyo sa umaga? Ano po ba ang kinakain niyo sa almusal? Nakapi kami. Minsan ko may tinapay. Kung wala pong tinapay, kape na lang. Nakapi na lang. Okay na po sa inyo yung ganon. Ama ng Min, okay na po sa inyo yun? Oo. Okay na sa inyo yung kape na lang. Kaya, kape na lang po siya sa umaga. Tapos po, pag galing niya po dito, minsan, nag-extra po siya maglinis doon sa malapit na eskwelahan dito sa amin. At doon po, ano pong binibigay niya sa inyo doon? Libre na lang po siya doon ng tubig. Kanina po nakita ko siya na may dala-dalang dalawang ng Wilkins. Tinanong ko po siya, sabi po niya ay manghihingi daw po siya ng tubig para inumin po nila. Dito po kasi sa kanya tinitirhan, wala pong tubig. Kaya nanghihingi na lamang po siya at ang kinikita niya po sa paghihilot at pagtitinda ng walis ay hindi po sapat para siya ay makaano po ng makapagpakabit ng tubig. Kaya nanghihingi na lamang po siya doon sa eskwelahan na kanyang doon po siya naglilinis. Bali, siya po ang tagalinis ng eskwelahan na yun. Libre na po siya ng tubig. Kung minsan po binibigyan din siya ng pagkain. Sa tanghalian naman po, bali, ano po ang inyong pananghalian sa araw-araw? Kanin. Kanin po. Yung ulam po? Kahit gulay na tapos, kanin siya. Ganun. Ngayong umaga po, mayroon po ako nakita ditong gulay na kanyang pinitas yata sa tabi-tabi. Ito po, alugbati po ito. Ito po ba ang ulam niyo sa tanghali? Idagdagan ko yan mamaya. Dadagdagan niyo pa po mamaya. Saan po kayo kukuha? Andun sa bayti. Sa saan? Saan? Sa saan? Bali nanghihingi lang din po kayo. Ano po ang nilalagay niyong sahog? Kaya nalagyan na lang magic sarap. Magic sarap. Yun na po ang pinakasahog niyo. Okay na po yun. Doon yun na po nailarasan ng panangkalingan. Paano po pagdating ng gabi? Po? Kahit paano, kaya mamaya maghilot naman ako. May naman. Bali po kung hindi po siya maghilot at wala po siyang kinita sa maghapon, wala po siyang kakainin. Kaya ito po si Ate Minda, si Aling Minda, kahit po siya ay hirap, kung minsan nga po nahihilo daw po siya. Pero kailangan po niyang maghanap buhay, kailangan po niyang maghilot para po siya mayroong kainin sa maghapon. Dahil pag hindi po siya kumilos, hindi po siya maghilot o magtinda ng walis, kapag maganda daw po ang kanyang pakiramdam ay nagtitinda siya ng walis. Pero pagka medyo masama po dahil na rin sa kanyang katandaan, dahil po may edad na rin si Aling Minda, bali yung sa paghihilot na lang po, kahit nga medyo may edad na siya, pinipilit po niya dahil wala po siyang ibang inaasahan. Kapag hindi po niya ginawa yun, wala po siyang kakainin sa araw-araw.
Ito po si Aling Minda. Meron po ba kayong ano? Gustong sabihin? Ngayon, natulungan tayo ako. Kasama kapatid ko, makita kami. Tagal na panahon, siyam na taon pa lang. Siyam na edad ko lang hanggang hindi na kami nakita. Gusto pa tayo nakita din. Dahil paano? Bali maliit pa po kayo, hindi na kayo nagkikita ng iyong kapatid? Hindi na. Nasaan po siya ngayon sa inyong pagkakaalam? Ano ayaw ko, dito lang ako sa Manila. Hindi ko alam kung saan siya dito. Ang alam niyo po, nasa Metro Manila siya. Hindi niyo nga lang alam kung saan dito sa Metro Manila. Gusto niyo po sana humingi ng tulong para makita ang iyong kapatid? Bakit niyo po siya gustong makita? Kasi matagal na panahon, hindi ko na nakita eh. Para makita ko pa. Ano buhay mo, ano mo lang, isa mo yata anak yan. Pag nakita niyo po ba siya, bali inaasahan niyo rin po ba na baka sakaling makatulong siya sa inyo? Siguro kasi isa mo na anak niya. Isa lang po ang anak niya, kaya talagang umaasa po kayo na kapag nakita niyo po siya, baka makatulong siya sa akin. Baka makatulong po siya sa inyo, maiahon po kayo dito sa hirap. Sige po, wala po ba kayong sasabihin sa kapatid niyo? Baka po malay niyo po. Ano basta makita ko siya? Ano iyan ako hindi maganda maano. Baka nakaluag-luag siya. Baka ano po? Maluag-luag ba kami ijong gato yan nga ano yan, kabuhayan. Nagbabaka sakali po kayo na baka sakaling maalwan ang kanyang buhay, maganda-ganda ang kanyang buhay at kayo'y matulungan. Bali kung sakaling makita niyo po siya at malaman yung maganda ang kanyang buhay, sasama na po kayo sa kanya? Ako isama na ko, masama na lang ako. Kung isasama po kayo, talagang sasama na kayo. Hirap na rin po balik kayo sa buhay na to. Hirap na. Bali po kung hindi po kayo kakayod, hindi po kayo maghihilot. Wala pagkain. Walang pagkain po. Paano po kung halimbawa katulad niya may sakit kayo? Dito lang po kayo, gutom, ganon. Ano din si Ma'am Sarah, siya, dito, vertical ako pagkain. Bigay siya rin mindala eh. Huwag kang malang magwalis, baka mo si Ma'am. Bali si Ma'am Sarah, kapag kayo po ay may sakit, kasi po kung minsan iniinda niya na rin po yung sakit niya, bali kahit po siya may sakit, nagwawalis pa rin siya sa eskwelahan na kanyang pinaglilingkuran. Kaso po, dahil sa awa na rin sa kanya ng may-ari, pag alam po na siya ay may nararamdaman, meron po siyang sakit, meron po siyang lagnat, ay pinatitigil na rin daw po siya. At yun nga po, binibigyan daw po siya ng makakain. Kasi nga po, kung hindi po siya talaga kikilos, hindi po siya gagalaw, at hihiga na lamang siya dahil siya may sakit, wala po talaga siyang pangkain sa araw-araw. Meron po siyang mga anak, pero may sarili-sarili na rin daw pong pamilya at bihira na rin daw po siyang dalawin. Kaya kung hindi po siya kakayod para sa sarili niya, hindi raw po siya makakain. Tama po ba yun? Manang Minda? Talagang kailangan niyo pong kumayod dahil kung walang kayod, walang kain. Anin? Sa ngayon po, nandito po kayo, hindi pa po kayo pupunta sa school. Nakapagpala ko. Galing na po kayo doon. Nakapaglinis na po kayo. Sa walis mo lang magawa na ba? Gawalis sa loob, may nag-linis yan. Bali, tapos na po pala kayong magwalis doon. Kaya umuwi po kayo para po kayong magkape. Bali, ngayon pa lang po kayong magkakape pagkatapos niyo pong magwalis doon. At nasikasin nyo na rin po para magkaroon po kayo ng inumin, kaya nanghingi po kayo kanina sa kapitbahay. Sino po bang kapitbahay hinihingian nyo ng tubig? Sir, mabagyan si Nanay ni Digay. Mababait naman po ang inyong kapitbahay. Ano po? May ilaw po ba kayo dito? May ilaw. Ilaw? Meron naman po. Pero libre na po kayo doon. Sagot na po nung
nung may-ari nitong bahay? Eh, paano po yun kung halimbawang kukunin na po itong bahay at gagamitin na? Sana po kayo. Yun, isip ko nga po yun. Ayun po ang pinoproblema nyo. Hmm. Kung sakaling bawiin na po sa inyo ang bahay na ito at kakailanganin na ng may-ari. Ano po ang plano nyo? Kaya po gusto nyo makita ang iyong kapatid. Dahil po kapag binawi na itong bahay, wala na po kayong bahay. Wala pang pagkain sa araw-araw pag hindi kumino. Ito po ang buhay ni Aling Minda. May edad na po siya, 76 years old. Pero kailangan niya pong maghanap buhay. Dahil kung hindi po siya maghihilot, wala po siyang kakainin. At kung sakaling bawiin na po ang bahay na ito, wala na po siyang matitirhan. Kaya gusto niya raw po sanang makita ang kanyang kapatid na matagal nang nawawala. Hindi po sila nagkikita. 9 years old pa lang daw po siya nung magkahiwalay silang magkapatid. At gustong-gusto niya raw po sanang makita yung kanyang kapatid at talagang umaasa siya na baka sakali na maganda ang buhay ng kanyang kapatid dahil ang balita daw po niya, isa lang ang anak. Umaasa siya na ang kapatid niyang ito ang maaring makatulong sa kanya at kumupkop sa kanya. Dahil sa ngayon daw po, meron na rin siyang nararamdaman. Kaso hindi po pwede na hindi po siya maghilot. Hindi po siya magwalis doon sa school na kanyang pinagtatrabahuhan. Kasi pag wala po yun, wala po siyang pagkain, wala siyang makakain. Kaya, ito po siya. Aling Minda, uli po ba po makikinig yung kapatid niyo? Makita ko kasi matagal na kami pa lang kami nakita-kita. So, ano pa lang yung mga taon ko. Pag mga magulang namin, wala na rin, namatay na rin. At namatay magulang na, wala pa taon. Nagalang pala ako sa hindi na kita-kita. Awal ko kung di ko alam kung gusto Manila pa rin. Pagkatapos po nito, asan po ang punta nyo? Maghihilot naman po kayo. Mamaya. Bali, magluluto lang po kayo, kakain ng pananghalian. At pagkatapos po, mag-iikot na kayo para maghilot. Ganun na. Paano po kung minsan na inaabot kayo ng pagkahilo? Nagpapahinga muna. Pahinga muna. Tapos pag-uwi niyo po, sigurado po ba na sa inyong pag-uwi, meron po kayong kinita kahit pa paano? Oo, kahit paano kita. Meron na rin po, bali kayo. Hindi po kayo umuwi nang wala po kayong kita, walang pambili ng bigas. Ganun na. Sinisigurado niyo rin po na meron kayong bigas. Oo. Para po sa inyong sarili. Ito po, bali, inistorbo ko lang po si Aling Minda. Galing po siya sa school, nagwalis. Nagwalis na po siya doon para meron po siya pang almusal. Ngayon po, babalik ulit siya doon, magluluto na siya. Ito po ang kanyang lulutuin, ito po ang kanyang magiging ulam. Mamayang tanghali, alugbati po ito. Pagkatapos daw po nito, pupunta pa siya sa kapitbahay para dagdagan ng kaunti para magkasya sa kanya hanggang mamayang gabi na. Para sigurado na raw po na meron siyang ulam sa kanyang pagdating kung sakali mang hindi wala siyang kinita ngayong araw. Kaya, eto po siya. Sige po, Manang Min, sa marami pong salamat. Dito tuloy na po kayo sa paghihilot. Maraming salamat po.